Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Nehemia Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang nakasulat. Dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Sinabi naman ng iba na makapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasahan at mga bahay, huwag lamang silang magutom. Yun lang po. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Nehemia, Kabanata 5, talata 4 hanggang 6. May nagsasabi namang, nakapangutang kami makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalala namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak namin babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Purihin po ang amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Nehemia chapter 5 verses 7 to 9. Pinag-isipan kong mabuti ang kalagayan nila at pinuntahan agad ang mga pinuno at mga opisyal. At pinaratangan sila. Sinabi ko, ginigipit niyo ang mga kababayan ninyo sapagkat tinutubuan niyo pa sila kapag nangihiram sila sa inyo ng pera. Pagkatapos, pinatipon ko agad ang mga tao para sa isang pulong. Sinabi ko, sinisikap nating matubo sa mga kapwa natin Hudyo na nagbenta ng sarili nila bilang alipin sa mga dayuhan. Ngunit ngayon, dahil sa ginagawa nyo, napipilitan na din silang ibenta ang sarili nila bilang mga alipin. Palagi na lang ba natin silang tutubusin? Tumahimik na lang sila dahil wala silang maidahilan. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, hindi maganda ang ginagawa ninyo. Dapat sana'y mamuhay kayo ng may takot sa Diyos upang hindi tayo tuyain ng ibang mga bansang kalaban natin. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Nehemia chapter 5 verse 10 to 11. Ako mismo at ang aking mga kamag-anak, pati ang mga tauhan ko ay nagpahiram ng pera at trigo sa mga kababayan nating nangangailangan. Ngunit wag na natin silang pagbayarin sa mga utang nila. Ngayon din, ibalik nyo ang mga bukirin, mga ubasan, mga taniman ng ulibo, at mga bahay ng may mga utang sa inyo. Ibalik nyo rin ang tubo ng mga pinahiram ninyong pera, trigo, bagong alak at langis. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa Nehemia Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 13. Ito ang sinasabi. Ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Sagot nila, hindi namin sila sisingilin, tutuparin namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ang kanilang pangako. Ipinagpagpag kong aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana silang tulad nito at mahirap. Lahat ng naroy sumang-ayon sa sinabi, mangyari nawa ang sinabi ninyo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ang mga tao ang kanilang pangako. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Nehemiah, chapter 5, verses 14 to 16. Si Nehemiah ay hindi makasarili. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Juda, mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador.
Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin muli ang Panginoon sa binigay sa ating pagkakataon na tayo nakakapagpatuloy sa pagbabasa ng Biblia at tayo nakakapagpatuloy sa pagde-devotion. Ito po ay isang favor na mula po sa ating Panginoon. At sabi po dito sa Nehemiah chapter 5 verse 17 to 19, palagi kong pinapakain ang 115 Hudyong opisyal bukod pa sa mga bisitang mula sa paligid ng mga bansa. Araw-araw ako nagpapakatay ng isang baka, 6 na matatabang tupa at mga manok. At tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng marami at iba't ibang klaseng inumin. Sa kabila nito, hindi ako tumanggap ng pagkain para sa gobernador dahil nalaman ko na bibigatan na ang mga tao. Nanalangin ako o aking Diyos, tambay pagpalain po ninyo ako sa lahat ng ginagawa ko para sa sambayanang ito. So dito makikita po natin, hindi po tinularan ni Nehemiah yung ginawa ng ibang gobernador na nauna sa kanya na tumatanggap ng mga pagkain o mga bagay mula sa mga tao bilang isang gobernador, kundi siya pa po mismo yung nagbibigay. So dito po natin makikita yung pamamalakad ni Nehemiah na nararamdaman niya yung bigatin ng mga tao. At dito makikita natin na alam ni Nehemiah na ang Lord ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Kaya sabi kanya, nanalangin ako. Nanalangin palagi siya sa Diyos na sabi niya na ako'y pagpalain ninyo sa lahat ng ginagawa ko para sa sambayanang ito. So dito po makikita natin na napaka-importante po na alam natin na ang Diyos yung nagpo-provide. So dito makikita natin na sa buhay ni Nehemiah, alam niya na lahat ng pinanggagalingan ng mga bagay ay mula sa Diyos. Kung kaya't hindi niya inaasahan yung bigay ng mga tao bagos ipinapanalangin niya ito sa Panginoon na i-provide siya lahat ng mga pangangailangan. So purihin po muli ang Panginoon sa isang napakagandang pamamalakad sa buhay ni Nehemiah. God bless everyone.